natin. Mas maganda nakatutok. Okay? Okay. Okay. Yung speaker na yun, hindi dumating. Sinasarap siya ng cellphone eh, no? Yung speaker na yun, ako na lang. Kamusta naman na, ano, may natutunan ba kay Ma'am Sandra din? Okay, no? Yes. Marami natutunan? Okay, ako. Lahat. Excited na makalis. Ha? Tanggalin ko na to, sakit mata ko. Kung sanay. Tinamaan to ng ano gabi. Naglalaro kasi kami ng boxing kagabi. Eh, ang tagyuti tanong. Kaya yun, lumaki ang ibag. Napula. Tinamaan ng right. No? Right, ano ba? Right ko. Okay, tuloy-tuloy. Basta. May nang to. May nang to pala. Hindi ka pinakain. Kasi sabi ng uwa, ang OFW mali. Tapos hindi pinakain, nang gusto mong malin. Dapat po at pagkukuman. Kasi, hindi po pwede. Kaya kami napilos, kasi fit to work, tama? Tapos, after mag-pilos, alis na. Ang problema nangyari dito. Fit to work, lumag-medical. Tapos, yung pinapilos, nalipasan ng GoPro. Hindi pa naman nag-react agad. Pagdating sa labas sa mansa, doon na nag-react. Kaya, bakit nag-react? Siyempre. Nasabi niya sa TikTok, may infection. May ulcer pala. Doon nag-react sa labas sa mansa. Kaya sa ng 2 taon, uwi. 2 buwan pa rin sa Pilipinas na. Kaya sayang yung itim na kinuha. Lahat ng itim, nag-avail, no? Para mapagkapag-ipon. Tapos, para pag-uwi ng Pilipinas, may dalang pira sa pamilya. Ang problema, hindi natapos sa 2 taong kontrata, ayun, pag-uwi ng Pilipinas, daming itim. Lahat ng itim card sa kanya. Nung pumasok sa ICM, nagbabaka sakali, nung makita yung mga itim machine, kinuha yung card, salpak dito, salpak dito, hanggang salpak doon. Walang lumalakas. Kasi wala naman talaga na ito. Nagbabakasakali lang baka may naligaw sa pagpapadala. No? Kawawa naman ang naging sitwasyon. Kaya sa inyong pag-uwi mamaya, pag dumaan kayo ng SM, may nakita kayo, no? Isang tao, babae man yan o lalaki, lahat ng ATM machine, lahat sinubukan, walang lumalabas. Huwag ka na magtaka. Huwag ka na magduda. No? Huwag ka na magdadalawang isipan. Yung tao na yun, OFW yun. Hoy! Nakikitay. Okay, wala. Concentrate lang, ako ang speaker. Ako ang speaker ngayon. Pati nyo narinig ko yan, ako yung speaker. Kaya akala nyo, sila lang ang lumabas dyan kahapon. No? Kung kahapon, kayo, lalabas din bukas. Bakit? Nasa ano na kayo? Nasa social media na kayo. Lahat kayo. Sikat na. No? Itong cellphone ito, walang pinipili. No? Mapaganda, pangit, lumalabas na dito. Sumisikat. Okay! Ngayon, hindi ko dito. Walang tulog dito. Walang tulog. Maniwala kayo sa akin. Subukan mo matulog. Yung gutom dito, lahat busog. Busog, maniwala kayo sa akin. Busog na ano? Amin. Okay, okay ka naman. Wala lang kong sigas, wala lang kong kameraman eh. Pero kung may kamera na mo, maganda sana. Pagpalapit ko ko yung makita mo ako, no? Okay, ngayon ganito. Kunting tiis guys. Makakalapas din. Di sana pumadali, magkauwi kayo, ha? Kaya concentrate. Hindi pa ako magpakilala, concentrate sa akin. Hindi sa katabi, hindi sa cellphone. No? Kailangan focus na mind sa akin. Bakit? Ang iba kunyari, dumata mo, habang nagsalita ng speaker. Yes sir, yes sir. Pero, nagtataka, no? Paglabas dito, no? Walang alam. Nung mag-exam, walang may sagot. Kasi wala naman talagang natutunan. Kasi bakit? Tumata mo.
Pero nga sa isipan, ganito. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero nga sa isipan, anong oras mo wala dito. Kasi magandang ko naman. Tama? Sir, tawa na ng tawa. May part naman mamaya na pag narinig niyo sa akin, gustuhin mo talagang tumawa ng tumawa. Pero maramdaman mo. No? May maramdaman ka na sobrang antok. Hinahatak talaga ng antok ang iyong mga mata. Inaagaw pa rin ng antok. Bakit? Dahil sa marinig niyo sa akin ngayon. Kaya ako'y nagtatanong, kamusta yung excitement mo? Nasa 100%. Tama? Nasa 100%. Kasi after nito, certificate. Pagkatapos sa certificate, lilipad na. Tama? Makaalis na lahat. Tama? Sigurado ka ba? Okay! Mas maganda, pagkilala mo na ako. No? Pagkilala para mas maganda. Lahat ng tao dito, magkilala mo. Kuhaan pang number set. At least kung nagtanong ka regarding sa mga sinasabi niyo, may magtanungan ka. Tama? Hindi yung tanong ng tanong. Kaya tuloy, bayad ka na ng Gcash. Tuloy, Gcash. Padalang placement mo, Gcash. Dito. Magpaluwa, wala na. Naglaho na yung nag-recruit sa'yo. Okay, parang ko. Gusto mo laman? Sabi ni ba dyan, pakialam ko sa'yo. Okay. Ito pangalan ko, by the way, kami si Sam Carvalho sa Tacol Center. Kami Papilos Center. Ang namin sa Tari. Nandito rin po kami. Nandito kami sa mga services para sa inyo. Kami si Sam. Ano naman ang mga services niya? Ang lagi kong sagot ganito. Mamaya, hindi mo malalaman ang boom ni Tari. Sa akin. Hindi ko na nasuot yung sa ligo. No? Minsan kadalasan nagsusuot ako sa ligo. Kaya after ko magpakilala, sabi ng iba, akala ko tanod yan. Hindi po. Nagpagsalita po ako dito. Sam Carvalho ng Amipa Pidos. Ma'am, musta ka ma'am? Okay lang? O, magtatanong, sino mga first timer? Taas yung ex-abroad. Taas yung mga mic. Ex-abroad. Thank you. 15. First timer, taas yung mga mic. 16. 16 ang first timer. Ibig sabihin, mas marami kayo. Hindi na magbibilang. Ang tanong, mayroong hindi tumataas ang mga kamay. Dalawang bisis kung magpataas ng kamay. Mayroong talaga hindi tumataas ang kamay. No? Wala talaga mayroong hindi tumataas ang kamay. Ang tanong, sa mga hindi tumataas ang kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, kasi gutom na. Itlog po sa'yo. Okay! Pasensya lang, nagtatanong na naman, ha? Nagtatanong lang, grabe. Umpisa pa lang yan, sir. Umpisa pa lang yan, okay? Yan, ngayon, Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito kami dahil sa mga services para sa inyo. Kaya ako'y magtatanong ng ilang katanungan. Sana, lahat ng katanungan ko, kung magtanong man ako sa inyo, masagot ninyo. Pero kung hindi man ako magtanong, ibig sabihin, wala magtatanong. Okay. Okay, magtatanong ulit. Mga ex-abroad, isigaw nyo. Ang sagot sa akin. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Ex-abroad. Ex-abroad, iparinig nyo sa mga first timers. O first timer. Ex-abroad. Parinig nyo ha. Masarap po ba buhay o OFW hindi? Hindi. First timer. Narinig nyo? Sabi ng iba dyan, pantay tayo dito. O bakit kayo mag-abroad? Ang tanong, kasi narinig nyo, hindi masarap, buhay OFW. Ang tanong, tuloy? Hindi. Sigurado? Lakasan, tuloy! Hindi! Tuloy! Saka! Tuloy! Ha? Tuloy! Ang tunay na mga bayani, hindi na masipag. Tiyaga, kailangan may tibay ng loob. At kailangan palaman. Tama? Kasi, kaya nga kayo ay alis. Bakit kaya? Wala naman trabaho sa Pilipinas? Wala na? O bakit kayo alis? Traffic. Traffic? May ina yung maliit ng sahod. May mga teachers, kasi mo naman, teachers, last week 160 teachers. Kanya-kanya nang resign. Ayaw na magtrabaho sa Pilipinas. Bakit? Wala na daw talaga. No? Ang laki ng sahod ngayon, 32,000. Kasi sa labas sa bansa, times 4. O may engineer, doctor, nurse. Yan, halatado man sa mukha mo sa Kevin. Halatado ka, nurse ka pa rin sa, nurse ka pa rin. Okay. Doctor, meron? Wala. Hindi na ko naman kitang magtanong na kung anong iba pang posisyon. Okay. Magtatanong lang ako dahil gusto ko lang malaman. No? Kaya iksi-iksian ko lang ang part ko kasi gutom na rin po ako. Okay. Alam ko, no? Hindi na kayo. Hindi na kayo buboto. Hindi na. Grabe naman.
Mahirap ka rin. Di ba kung gusto niyo bumuto sa pasensya bansa, bumuto kayo pag sa Pilipinas, buto pa rin kayo kasi di masayang yung boto niyo, no? Kasi pag hindi kayo bubuto, andun pa rin pangalan niyo, kalista. Dagdag yan doon sa mga video. Pagkaksak na matatalo na, dagdag yan doon. Magtataka ko. Magtataka yun, bumuto pa rin ako. Alam mo ngayon, ang eleksyon. O ngayon, kamusta? Kamusta? Maganda ang ekonomiya ng ating bansa ngayon. Maganda. Tapos aalis kayo. Walang tigil ang ayuda, di ba? Okay. Short survey lang. Magpakatotoo ka. Huwag kang mahiya kung ano nasa puso mo. Pataas ko lang sa inyo yung kamay nyo. No? Pataas ko lang sa inyo yung kamay nyo. Yung galing dito. Kunyari parang wala kayong nakikita. Kung gusto mo, pumikit ka. Kasi sa ngayon, kasali ito. Nagsusurvey talaga ako, surprise, short survey. Kasi yung iba diyan, naglalakad, nagsusurvey. Ang layo-layo nang makita ng tao na tatanungin. Sir, ano lang, trasanitig lang, kung sino-sino ganito. Pero dito, i-take ko ng opportunity na makapagtanong sa inyo. Malakas ngayon. Kayo ang sagot ng bayan. Ha? Kayo ang sagot. Dalawa ang magkakalaban, PDP laban. No? Sa kay under ni President, former President Duterte, tama? Oh. Sa ano to? Alyansa, bagong alyansa kay BBM. Sa kay BBM, 12 senatorial candidates. Sa kay President Duterte, 10. Ngayon ang tanong, pagdating ng eleksyon, sino ang pipiliin mo? Duterte, taas yung mga kamay. Taas. Huwag maya. Taas, Duterte ha. Oh, huwag mo na ibaba. Duterte. Duterte. Okay. Okay. Wala na. Okay. Sa alyansa, taas yung mga kamay. Huwag maya. Huwag kayo maya. Guys, sabi ko na nga eh. Wala na talaga. Wala ba kayo mga kamay? Huwag malungkot, hindi ka mas na kamay. Sila lahat ay masaya. Ako masaya din sa inyong pagbigay ng kasagutan sa aking mga katanungan. Dahil kayo ang sagot ng bayan. Thank you very much guys. Okay, tuloy-tuloy. Bayan. Maraming undecided. No? Ang tanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na. Thank you. 10. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Ibig sabihin, mas marami ang 11 kaysa 10, tama? Marami yung hindi tumaas ng kamay, ulitin ko. Anong ginawa niyo dito? Okay, nagtatanong lang ako dahil gusto ko lang malaman. Dahil may isang batas ako na sasabihin sa inyo na itong batas na to dapat malaman ng isang OFW. Pag nag-apply siya, dapat alam niya ang kanyang pinapasukan. Alam niya ang kanyang magiging sitwasyon. Kasi bakit? Iba ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas sa labas ng bansa. Tama? Nabanggit kanina ni Ma'am Sandra din yung mga dos and dos. Tama? Pero dito, sa akin, masasabi ko lang, iba ang batas dito. Iba ang batas. Kaya dapat, ihanda mo ang sarili mo. Kaya kung bakit sinabi ng mga ex-abroad, mga first timer, masarap yung yan po kung bakit. Bakit? Dito pa lang. Sasabihin ko na sa inyo. Mr. Sam, batas ang ating pag-usapan. Hindi ko na pabain. Mr. Sam, bakit nagtanong ka kung sino ang kapag-sign ng kontrata o hindi? Makinig. Kasi ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpilos, dapat siya kapag-sign na ng kontrata. Thank you, ma'am. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala? Unti-unti mo nang malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Kaya kung kanina 100% ang excitement mo, may tendency hanggang sa matapos ako, ubos ang excitement mo. Tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Kaya kung nangyari sa'yo man, hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, ang excitement ko na 100% kanina, bawas na ng 20%. Ang natira is 80% na lang. Kaya dapat sisiguraduhin. After na pagpidos, dapat sisiguraduhin makaalis. Kasi bakit? Ayon sa batas, dapat ang isang OFW
mulang nag-apply at nabisahan, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba. Ay di, tapos na kanina. Mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan. Mulang nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon, nasa labas ka na ng bansa ngayon, at dapat wala ka na ngayon sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, ako nga, 10 months na nandito pa rin. Sabi naman isa dyan, sa katabi, bakit ikaw lang ba? Ako ganun din naman Kaya kung nangyari sa'yo ulit, another 20% ang mababawas sa'yo. Ang natira is 60%. No? 60% na lang. At bakit kailangan makaalis ang OFW? Kasi hindi na siya nakapagpidos. No? Hindi lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Kaya dapat siguraduhin na ikaw ay makaalis na. Ang tanong, kung ikaw ay nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang nababawas naman sa excitement ko ngayon. Ang natira ay, ang natira? 40%. Yun, natumba na. 40% na lang. Dapat equivalent of 1 month salary. At pag nagbayad, saan lugar? Sa Chowking, sa McDo, mall, hotel, o restaurant. Saan lugar? Sa agency. Sabi ng iba, agency? Bakit kami? Sa Jollibee. Normal lang yan. Sabi naman yung isa, at least, pinamerienda tayo. No? Pinamerienda, busog ka, no? Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? At dapat, pag nagbayad, ay mayroong, pag nagbawas ako, 20% na lang tira, tama, no? Pag nagbayad, dapat mayroong kakulang resibo. Sabi ni iba, ikaw, may nakita ko dyan ikaw, may resibo ka ba? Sabi niya, ikaw, wala ka din ng mga resibo. Dapat may resibo, tama? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. May natira pa, wala na. Wala na. Kaya alam mo na kung anong nangyari sa'yo. Uulitin ko. Magtatanong lang ako. Tuloy, hindi. Isa pa, tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy ang laban. Walang atrasan. No? Tuloy. Nagkakalungkot kung nangyari sa inyo, tama? Kung nangyari man sa inyo ngayon, huwag mo nang kaanong isipin hanggang sa pag-uwi. Kasi siguraduhin ko sa iyo, kanina super excited ka. Master, sabay-sabay pa naman tayo. No? Nag-apply pagkatapos ngayon, pag-uwi natin. Ganito lang talagang sasabihin natin. Mag-isip ka ng malalim. No? Hanggang sa hindi ka na makakatulog. Problema. Bakit? Pauna nga sa utak. Ganun pa ang inabot sa inyo. E dapat ingat. Ang mga sinasabi, parang biro na. No? Parang biro lamang dumating ka sa pido. Na hindi ko alam, marami akong mapapakinggan. No? Yung pala, nadali na. Guys, hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo para hindi kayo mahahamak. Dahil ayaw ko makulit yung nangyari sa iba. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaalis. Teachers, 12, nagbayad ng 280,000. Lahat na comply ng mga requirements sa agency na comply. Pero after ma-comply, kumplito lahat, no? Nagbayad ng placement fee, 280,000. Hindi man lang para makaalis. Saan nagbayad? Sa pamagitan ng GCash. Na, sabi niyo ba, ako GCash din kayo. Kasi mabilisan, no? Kapag GCash, expedite. Kahit sa labas ka, kahit sa probinsya ka, pwede ka magbayad, no? Sarap, nakahiga ka lang sa kama. O sige, tulog mo na yung opo ma'am. Kasi expedite ito tulog mo na. Kasi para makaalis ka na agad. After magbayad, nakumpleto ang bayarin. Nung mag-follow up, doon kayo pumunta. Sa bahay ko sa Las Piñas, yung unang dinadaan ko sa inyo. Di ba doon tayo nagkita? Para makita nyo kayo personal. Pag nag-follow up talaga kayo, pag nahirapan kayo pumunta sa akin, pumunta kayo ng bahay ko sa Las Piñas. Nung pumunta sa Las Piñas, wala na, nangupahan na pala. Sana,
walang nangyayari ni isa sa inyo. Bakit ko nakwento? Wala nang tigil ngayon. Sinundan naman ng 20 mga taga Batangas. No? Gcash din. No? Saan papunta? Yung teacher, Korea. No? Japan. Yung 20, Africa, South Africa, Malaysia, Japan, no? Czech Republic. Wow! Ang ganda, mga procedure, kung anong mga trabaho doon sa kumpanya. Grupo pa. Kaya, ang madali, sabay-sabay grupo din. Sana huwag lang nangyari sa inyo. At sana, kung makarating man sa akin ang problema, sana yung nandyan pa yung tao. Hindi yung pahanapin nyo ako, nasa approve ka na. Sir, paghihanap nga. Kasi hanggang yun, hindi pa rin nagbalik ang pera. Anong address? Sige, dahil wala ka na dito, hindi pwedeng walang kumplainan. Si misis mo, kaya man nagbayad, pasama namin mo si misis sa akin at puntahan namin. Anong sagot sa akin kanina? Sir, baka mapahamak si misis. Bakit? Duda ka sa akin? Hindi ko pagtsagaan yung misis mo. No? Ang purpose ko lang matulungan problema. Yung magkasama ko. No? Hindi mo kahit anong gagawin mo sa akin, ma. Pag hindi mo ako makonvince, hindi talaga. Mabait ako, good boy ako. Mr. Sam talaga. Mr. Sam, bakit mo alam yan? Ano ang maging kaso o anong problema na kinakarap namin? Anong batas ang nilabag na ginawa sa amin ng suspect? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Content or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay na kulong at pagpiyansa sa batas na yan, no bail. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya magtaka ka, sabi ng iba, ito palang sinasabi ng agency natin. Pagdating sa Diyos, nakakatakot yung mga sinasabi. No? Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo para malaman niyo upang maihanda ninyo ang inyong mga sarili pagdating sa labas sa bansa. Bakit? Pag may alam ka, biglas ka. Pag wala kang alam, mapapahama ka. Tama? Dagdag kalaman, tulay lang ang iyong balik pagdating sa labas sa bansa. Kaya noon, kung may narinig kayo, marinig niyo sa Exodus sa sarili pag sinabi sa Exodus, mula sa Luzon, Cavite City, Patron 141, ang lugar sa pilang may tulong nakas 50,000 watts. DWIC! Ako po yan. Sa isang radio, pag marinig mo, mula sa Luzon, nalila ito ang Aris News. Sabi ka po sa ang naglinig ko, sa pagpabalita. Ako rin po yan. Ma'am, maganda ba ang boses ko? Kasi ang sagot ng isa dito kapon na ay... Bakit? Kasi, ang pangit mo. Pero may tinanong ko, pangit din. Pero biglang may nag-react. Bakit? Wala naman sa mukha. Alam mo kung sino nag-react, ma'am? Yung pinakamaganda. Ma'am, pinagtanggol ako, ma'am. Sa ano yan? Wala sa mukha. Sir, wala sa mukha. Sa performance. Wala ka pa, ma'am, sa performance. Sino lang po yan. Ayos? May inantok? Wala. Pasensya na kayo, ha? Hindi kayo makatulog? Okay. Promise ko, iksian ko yung oras ko. Hindi ko nabutan ng alas 3. Ngayon, sinong gustong umalis? Sinong gustong umalis sa Pilipinas na tagumpay pagdating sa labas sa bansa? Thank you. Yan po ang panalangin namin. Nag-pray kayo kanina, simula kayo sa pag-picture. Ako sana nag-pray kayo. Ako nag-hawak kanina. Okay lang. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may lamang pera ang mga ATM cards? Taas yung mga kamay. Yan ang panalangin namin. Ano? Simple-simple lang ako dito, pero pinagdarasal ko kaya kahit ganyan ang mukha ko, pinagdarasal ko. Huwag yung maliitin kung anong katangian ka mayroon. Bakit? Dapat pantay ang pagtingin sa kapwa OFW. Huwag mong i-discriminate kapwa natin Pilipino sa labas ng bansa. Mapataas man ang posisyon mo, mataas man ang pinag-aralan mo, no? Kung nasa baba lang siya, pantay pagtingin. Bakit? Lahat kayo ay mga bayani. Tama? Kayo ang nagiging instrument para umangat ang ekonomiya ng ating bansa. Kulang man ang sahod pagdating sa labas ng bansa, may problema man, no? Kulang ang sahod. O tama, pag nagpadala sa Pilipinas, magbabayad ka ng tax. Sa pamagitan ng remittance, tama? Doon yan pinapasok sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang?